Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Aghon. Si Typhoon Aghon nga po ay patuloy dahan-dahan pang nag-intensify o mas lumalakas at dahil nga nasa karagatan na nga po ito ng ating bansa. At yung kanyang extension ng kaulupan at kanyang diametro ay umaabot pa po yan sa may eastern section ng Aurora, dito nga po sa may parte ng Polillo Island, Quezon at maging sa Camarines Norte. Nakataas pa po dyan yung storm wind signal number 2 sa may northern portion ng Aurora at signal number 1 naman sa Isabela, sa may Quirino, sa may Aurora, Quezon, Polillo Island and northern portion ng Camarines Norte. Nakataas pa po dyan yung storm wind signal number 1. At ayon naman sa latest update ng Advanced Weather Forecast ng European Center, patuloy na nga po itong dediretso palayo ng ating landmass hanggang lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero asahan nga po natin sa mga susunod pang araw hanggang pagpasok ng June ay magiging maulan na, makakaranas na nga po tayo ng mga pagulan dahil sa posibleng paghatak nito sa southwesterly surface wind flow at sa susunod na linggo naman yung posibilidad na paghatak naman ng southwest monsoon. Sa ngayon nga po, mananatiling maayos at maganda na ang lagay ng panahon ng ilang bahagi ng ating bansa. Asahan natin may mga tsansa na lamang po ng pagulan dito nga po sa may parte ng northern portion ng Palawan, Puerto Princesa, Palawan. May mga mahinat katamtamang pagulan dito nga sa may parte ng Mindoro provinces, even Metro Manila, magkakaroon pa yan ng mga mahina at katamtamang pagulan lamang, at dito nga po sa may western section ng bansa. Asahan din natin may mga tsansa ng mga pagkulimlim ng kaulapan at kalat-kalat na pagulan ang malaking bahagi ng Visayas at ng Bicol region, dahil pa rin po yan sa extension ng kaulapan nitong si Typhoon Aghon. Dito naman sa inilabas ng bagong forecast track ng European Center, ito na nga po ay unti-unti ng papalayunan ng landmass ng ating bansa. Pero mapapansin nyo naman na makakaranas pa rin nga po ng pagulan ang halos sa malaking bahagi ng ating bansa dahil nga po sa mga makakapal na kaulapan o yung extension ng kaulapan itong ni Typhoon Aghon. Dito naman sa bagong pag-asa DOST na forecast track, hindi naman na halos parehas na yung kanilang forecast track ng European Center. So expected nga po natin by May 29 ng gabi ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Aghon. Dito na po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, tuloy-tuloy na nga pong lalayo itong si Typhoon Aghon, at pagdating nga po ng May 29 ay nasa labas na to ng Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo naman po yung paghatak niya dito sa may southwesterly surface wind flow na magpapaulan pa rin po yan sa may western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng May 30, magiging maayos ang lagay ng panahon, pero may mga tsansa po tayo ng mga pagulan na aasahan. By May 31, magkakaroon tayo ng mga low pressure area. Dito naman po sa may sa pagsasalubong ng dalawang hangin sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng June 1, asahan natin na magkakaroon po tayo ng mga tsansa muli ng mga pag-ulan at meron tayong possible low pressure area dito sa eastern section ng Taiwan, pero mababa ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. Pagpasok naman po ng June 2, asahan po natin magiging maulan ang ating bansa at kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng June 3, tuloy-tuloy po magkakaroon ng mga pag-ulan. At kung mapapansin nga po natin, 3 low pressure area po yan yung mabubuo dahil nga po sa pagsasalubong ng dalawang hangin. Pero sa ngayon naman po ay mababa pa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Pero iba yung pag-iingat dahil posible po magdala rin po yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil mapapansin nga natin,
sa paghatak nga nitong southwest monsoon. Pagdating naman po ng June 4, asahan natin mayroon pa rin mga pag-ulan, tuloy-tuloy na nga po yung mga pag-ulan na mararanasan sa parte ng Luzon, maging sa Mindoro provinces and northern portion ng Palawan ay magiging maulan. Habang ito nga po yung panibagong sama ng panahon at nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng June 5, asahan po natin tuloy-tuloy pa rin makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa southwest monsoon at yung mga possible low pressure area. Kaya po tayo nagkakaroon dito ng mga low pressure area sa may eastern section ng extreme northern Luzon. Kung mapapansin nyo nga po, dahil po yan sa pagsasalubong ng dalawang hangin. Pero sa ngayon, wala naman po tayong nakikitang banda ng bagyo hanggang June 5. Pero again, na inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung mga posible pang sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.